Epektibo na sa 2025 midterm elections ang bagong no substitution policy ng Commission on Elections. Ibig sabihin, hindi napapayagan ang palitan ng mga kandidato pagkatapos ng deadline ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa October 8. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Tapos na raw ang maliligayang araw ng mga pabebeng kandidato dahil hindi napapayagan ang substitution o palitan ng kandidato pagkatapos ng isang linggong filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang 8. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, inaprobahan na ng OnBank ang proposal niya kanina. Sa ilalim nito, pag-iisahin ang period ng filing ng COC at paghahain ng withdrawal at substitution. Ibig sabihin, mula October 1 to 8, pwede pa magpalitan no, dahil yun po talaga ang period ng filing ng Certificates of Candidacy. Pero pagkatapos po ng October 8, hindi na po natin papayagan. Paglilinaw ni Garcia, pwede pa rin namang umatras o mag-withdraw ang sinumang kandidato pagkatapos ng October 8 deadline. Pero hindi na siya pwedeng palitan ng ibang kandidato maliban na lang kung mamatay o ma-disqualify ang kandidato. Isa sa pinakakilalang kandidato na nag-substitute si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang palitan niya bilang presidential candidate ng PDP laban si dating DILG Undersecretary Martin Dino noong 2015. Bagamat may umiiral na Omnibus Election Code, nilinaw ng COMELEC na pwede na nila agad ipatupad ang bagong patakaran kahit di na dumaan sa Kongreso. Hindi na po kailangan sapagkat kami naman po ay may power to enforce and administer election law. Pwede namin po ma-reconcile yung magkakaibang version ng ating batas para lang panatilihing on equal. Tiyempo naman ang desisyon ng COMELEC OnBank. Dahil pumasa na rin sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang batas para amyendahan ang probisyon ng Omnibus Election Code tungkol din sa substitution. Sa ilalim kasi na umiiral na batas, pwedeng palitan ng kapartido niya ang sinumang kandidato kapag namatay, na-disqualify o basta nag-withdraw. Pinapayagan ito ng COMELEC kahit tapos na ang COC filing basta hindi lalagpas ng November 15. Kaya nagiging kalakaran tuwing COC filing na iba ang pinapatakbo pero pinapalitan na lang ng mismong kandidato ng partido kalaunan. Rini-reserve yan para sa isang kandidato na hindi pa nakapag-decide. Kung talagang may intention kang to serve, why don't you file it there? Para tuldukan ang gantong kalakaran, inaprobahan ng komite sa Kamara ang panukalang tanggalin sa Section 77 ng Batas sa salitang withdrawal at isisingit ang katagang permanently incapacitated. Ibig sabihin kapag naging batas, papayagan na lang ang substitution ng kandidato kapag namatay siya, na-disqualify o naging permanently incapacitated o nagkaroon ng mental o pisikal na kapansanan, dahilan para hindi niya magawa ang kanyang tungkulin. Pero licensed doctor daw dapat ang magsasabi nito. Kasi ma-abuse na uli pag walang proof. Kasi pag walang medical proof, sasabihin lang nung isa, permanent incapacitated, yun na naman. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.